Tanghalian natin ngayon guys is munggo. Guys, kung nakikita nyo, diretso ko na to ganito ha. Pero sabi ko na sa'yo, pwede ko na sabihin kasi practical lang ito kapag kaluto. Ang una kong ginawa guys, isda yan, malasugi. Gi-brownish ko ba, giprito ko muna. Pagka-prito ko, set aside ko. Then, nagisa na agad ako ng bawang, kamatis, sibuyas, at nilagyan ko ng durog na paminta. Tapos, nilagay ko na yung, mikos-mikos ko yung mga sangkap. Tapos, nilagay ko na yung isda. Ayan. Pagkalagay ko ng isda, guys, nilagyan ko siya ng sabaw, yung tubig. Kayo nang bahala kung gaano kadami yung tubig nyo. So, ayan. Ang gulay ko ngayon, guys, na meron lang sa aking bahay is kalabasa, talong, at saka malunggay. O, ganyan. Nilagay ko na dyan. Pues, malapit na siyang maluto. Then, mamaya, ilagay na natin yung ating malunggay at mayroon tayong gata. Gata pala yan, guys, ha. Tapos, mayroon akong nilagay na hipon, kunti lang. At saka, ito na yung ginamit kong coconut milk powder. Kayo nang bahala kung anong gusto yung coconut milk powder. So, ayan. Malapit na maluto yung aking gulay na talong at saka kalabasa. Ayan. So, ganyan lang yan guys sa pagluto. Hindi ko na isa-isahin sa paglagay ng bawang, pagprito ng isda kasi matatagalan tayo niyan. Sinabi ko naman sa inyo, uulitin ko, kahit anong klaseng isda, pwede kung meron kayong karne, mabuti. So, akin isda lang kasi wala akong karne. So, prito ko muna. Yung mild lang, mag-brownish. Tapos, kunin mo muna yon, set aside mo. Yung naiwang mantika, doon ka na rin magisa ng bawang, sibuyas, kamatis, at saka yung durog paminta. Kung meron kayong red pepper bells, mas mabuti. Maganda rin yun. As ilagay nyo na yung gustong gulay. Pwede rin dito guys, pechay, repolyo. Ang sa akin kasi guys, is kalabasa lang meron ako, at saka talong. Ngayon, ilagay na natin guys yung ating yun, ganyan. Diba? Lagyan mo ng tubig. Nilagyan ko na yan ng asin guys ha. Tapos ilagay natin yung ating hipon, kunting hipon. Ayan. Bakit yung hipon guys is hindi mo pwedeng isabay? Kasi yung hipon guys, madali lang yung maluto. Diba? Kung maluto na yan, kung isabay mo yan dito, pag ma-overcook yung pasayan mo or yung anong tawag yan, shrimp. Sa Bisaya kasi pasayan yan eh. Or shrimp, ano yan sa inyo? Didikit yung kanyang balat, yung shell niya sa kanyang laman. Mahirapan kang kumain. So, pag nilagay mo yan siya dyan, katamtaman lang na makita mo naman, no? Gaya niya, no? Okay pa yung kanyang balat. Hindi pa talaga. Kasi kung nakadikit yung balat, guys, kumukulubot. Diba? Yan ang ibig sabihin na na-overcook na siya. Yung ganun lang. So, kayo nang bahala guys kung gaano kadaming sabaw ninyo ha. Tapos, ilagay na natin yung guys, yung ating gata. Mayroon tayong gata guys na ilagay na natin dito. Kasi, tamang-tama, naluluto na yung mga lahat yan, meron na. Hindi rin pwede natin pagtagalin yung ang gata sa pagluto kasi maumay. Sa Bisaya pa, madali ka lang masumahan pagkain. Di ba? Yan. Tingnan nyo guys ang ating ulam ngayon. Pagkakulo nito guys, pag kumulo na ito, ilagay na natin ang ating malunggay. Yan. Ganyan lang guys. Basta, luto na atin-atin lang, inato lang na pagkaluto. Dito na kayo kay Mother Marim Vlog. Marami kayong matutunan. Kung anong meron kayo sa inyong bahay na mga gulay, sige, anuhin nyo yan, lutuin nyo. Kung magmunggos ka guys, masarap din yung karne na buto-buto. Idaan mo talaga sa medyo, pwede naman, idiretso mo na hindi mo na idaan sa a little bit fry na mag-brownish lang. Pwede rin. So, ilagay na natin ang ating malunggay pang pahaba ng buhay. Ayan.
Tinitilo ko talaga yun guys, ang malunggay guys. Kahit isang dahon pa yan maiwan. Kasi sayang. Oh. Ang sabi nila guys, kinalang 200 grams na malunggay ay mayroon kakaroon ka ng ano talaga dyan, vitamins. Ay na, kalbo na yung aking halaman na malunggay. Kasi, siyempre, may maghingi din, bibigyan din natin. Kung marami kasing akong gulay na bunga, araw-araw ko din siya kinakain. Minsan, pinakapakuluan ko na lang. Basta kayo makakain ako ng malunggay, ito, mayroon pa kami na naiwan. Kumbaga, natilok pa. Ano yan sa inyo sa Tagalog yung natilok? Yung kinukuha na talaga. Guys, ano natin, natikman natin ang ating munggo. Oh my God. Ayan, sinasabi ko na nga eh. Talagang mapa-oh my God ka sa sarap. Ito yung gusto ng aking anak. Maggulay daw ako. So, ayan guys, luto na tayo guys. Hindi tayo ang naluto ha. Yung ating ulam ang naluto na. O, ayan. Ano lang ha. So, sino yung ano, ulit-ulitin nyo lang pag-view itong ating video para malaman nyo kung paano ito niluto. Yan, masarap na ang ulam natin. Pag may maiwan yan mamayang tanghali, hapunan, initin lang namin ulit. Yun pa rin ang ulamin namin. Okay. Sige guys ha. Basta ulam atin-atin lang. Pwede na yan. Alam mo guys, meron din ito sa restaurant na nagbibinta ng ganito. Sa mga mall, nakikita ko. Diyos ko dahil, ang mahal ng ano, ang kanilang per serving. Talaga, super mahal. Siyempre, pag ikaw talaga nagluto guys, iba talagang lasa kaysa kanila. Masarap talaga yung tayo ang luto. Ayan guys, tapos na tayo guys sa ating pagluluto. Ulitin ko guys ha, kahit ano, karne man o manok man or isda. Ngayon isda kasi ang ginamit ko. Iprito mo yan ng konti. Lagyan mo ng asin, tapos prituhin mo. Huwag nang i-crispy. Basta ma-brownish lang siya. Set aside mo, tapos yung naiwang mantika, kung marami, kunan mo. Medyo konti lang. So, pagpatuloy mo na. Gisahin mo na kaagad yung bawang. May luya pala yan. Luya, at saka sibuyas, kamatis. Mas masarap din ko may ground. Yung pepper bell, saka durog na paminta. Ayun, mikos-mikos mo na yan. Dandahan na pag mikos-mikos. Lagyan mo ka ng sabaw. Sabaw, lagyan mo na. Mas masarap guys yung sabaw dito na yung munggo. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan. Kung magplano ka magluto ng munggo, i-overnight mo na yung munggo. I-ano mo sa tubig, ibabad mo para kinabukasan, malambot na siya. I-ano mo muna siya, ilata mo muna. Yung sa akin, nalata mo na eh. Pero mas maganda rin na pwede mo rin isabay, pero baka kasi ba overcook. Ayan, i-off ko na kasi guys, kasi naluto na. Dito muna, niluto ko muna yung munggo. Tapos may sabaw yung munggo. Kung magsabaw ka, yun lang isabaw mo dito. Sa yung ginisa kanina ng mga spices, lagyan mo ng tubig. Tapos, ilagay mo na kaagad yung gulay mo. Ang aking gulay is kalabasa, talong, kalabasa at talong muna. Ayan. Pag naluto na yung talong at kalabasa mo, medyo malapit na maluto, isabay mo na yung hipon. Yung hipon guys, hindi ko talaga sinabay from the beginning sa ating pag-cooking kasi pag na-overcook yan, yung balat ay didikit sa laman. Mahirap kainin. So, nilagay ko siya yung malapit na talaga maluto. Tapos nilagyan ko ng malunggay. Tapos nagkuha tayo ng coconut milk powder. Ayan, tinunaw ko sa isang kasang tubig at hinalo ko dito. Ayan, tapos na. Simple lang, di ba? Okay. Mananghalian tayo guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Maring Vlog. Bye-bye. Love you all.